Police Brigadier General Andre Perez Dizon, pinarangalan ng medalya ng katangi-tanging gawa sa National Headquarters bilang pagkilala sa natatanging liderato nito sa matagumpay na pagnutralisa kay Gilbert Saysay Concepcion, ang lider ng notorious na Concepcion Criminal Gang sa Bicol. At 2024 National Women's Month ay matagumpay na pinasimulan sa Pro 5 sa pangunguna ng ating Game Changer General na kinilala ang kakayahan ng mga kababaihan sa epektibong pagpupulis at serbisyong publiko. Alamin natin ang iba pang mga kaganapan sa Pro 5 dito lamang sa ika-11 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-25 ng Pebrero, muling nagsagawa ng bike patrol ang ating Game Changer General kasama ng mga bike patrollers ng Pro 5 sa lungsod ng Legazpi at sa munisipalidad ng Daraga sa Albay. Abala naman pagkatapos si Police Brigadier General Dizon sa mga administratibong gawain at sa mga kailangang ipasang dokumento ng Rehiyong 5 sa National Headquarters. Lunes, ika-26 ng Pebrero, pinarangalan si Police Brigadier General Dizon ng medalya ng katangi-tanging gawa sa ginanap na traditional flag raising ceremony sa National Headquarters na pinangunahan ni Honorable Elizalde S. Co., Chairman ng House Committee on Appropriations at representante ng Ako Bicol Party List bilang panauhing pandangal. Ito ay bunga ng matagumpay na implementasyon ng Copland Iron, kung saan nagresulta ito sa pagkakanutralisa kay Gilbert Saysay Concepcion, leader ng Concepcion Criminal Gang, at Laico Jose Saysay, miyembro nito, noong ika-24 ng Enero, taong kasalukuyan sa Sitio de Asis, Barangay San Martin de Porres, Parañaque City. Ang Concepcion Criminal Gang ay sangkot sa extortion, abduction, rape, gun running, gun for hire activities at robbery sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at mga kalapit lugar nito. Noong Martes, bago gawin ng ating Game Changer General ang kanyang mga gampanin, ay sumabay siya sa pagpapatrolya ng Pro 5 bike patrollers. Samantala, naging panauhing pandangal naman si Police Brigadier General Dizon sa pagbubukas ng training of teams ng Project Kidlat na ginanap sa Pro 5 Multipurpose Building. Ang programang ito ng Rehiyong 5 ay naglalayong mangalap ng mga datos patungkol sa iba't ibang krimen at insurhensya sa Kabikulan, kung saan magiging basihan ito para makabuo ng mga epektibong hakbang na maaaring gawin upang masugpo ang mga nasabing suliranin. Pinangunahan din ng ating Game Changer General ang opening ceremony ng serbisyong pangkomunidad Project Gulong Gusto Kong Tumulong na ginanap sa RSTU Function Room sa Regional Headquarters. Ito ay isang inisyatibo ng Regional Medical and Dental Unit 5. Pagkatapos nito, minabuti na din ng ating Game Changer General na magbigay ng galang kay Director Juniel D. Sadiasa, Regional Director ng Commission on Audit sa tanggapan nito. Samantala, pinuntahan din ni Police Brigadier General Dizon para sa isang courtesy call si Dr. Luis G. Banua, Regional Director ng National Economic and Development Authority sa Arimbay, Legazpi City. Nasa tanggapan din ng ating Game Changer General sa araw na ito si Police Colonel Roel C. Rodolfo, Acting Executive Officer ng Area Police Command Southern Luzon, upang magbigay ng kortesiya. Diretso na din agad si Police Brigadier General Dizon sa Pro 5 Grandstand upang makibahagi sa pagtatapos ng Pro 5 Sports Fest 2024, kung saan pinasalamatan niya ang pakikiisa ng iba't ibang police provincial offices at city police office sa mga aktibidad ng Rehiyong 5 upang mapatatag ang ugnayan ng bawat miyembro ng Kasurug Corps. Samantala, nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pagpapatrolya kasama ang Pro 5 motorcycle patrollers sa lungsod ng Legazpi at munisipalidad ng Daraga sa Albay. Miyerkules, ika-28 ng Pebrero, muling umarangkada ang Pro 5 bike patrollers kasama ang ating Game Changer General. Sinundan ito ng ceremonial turnover and blessing ng patrol vehicles sa pangunguna ni Mr. Rome A. Frias, representante ni Senator Juan Edgardo Sani M. Angara na ginanap sa Pro 5 Grandstand. Pagkatapos ay nagsagawa ng courtesy call si Police Brigadier General Dizon kay Mr. Ramil A. Marianito, Regional Head ng Philippine Information Agency sa LAU Building, Kapantawan, Legazpi City, Albay.
minabuti na din ng ating Game Changer General na puntahan si Attorney Mary May P. De Leos, Regional State Prosecutor ng Department of Justice sa tanggapan nito para magbigay ng kortesiya. At pagsapit ng dapit hapon ay muling umarangkada si Police Brigadier General Dizon para sa motorcycle patrol kasama ang Casero Cops. Noong Huwebes, ika-29 ng Pebrero, maaga naman ang isinagawang bike patrol ng ating Game Changer General kasama ang Profile Bike Patrollers kung saan inikot nila ang mga lugar ng Legazpi at Daragas sa Albay. Naging mainit naman ang pagtanggap ni Police Brigadier General Dizon sa ginawang courtesy call ni Miss Angel Brahms M. Bernaldez, Miss Teen Universe Philippines 2023 sa opisina nito. Gayon din sa pagpunta ni Undersecretary Ronald Giancarlo L. Cardema, Chairperson and Executive Officer ng National Youth Commission sa tanggapan ng ating Game Changer General upang magbigay ng kortesiya. Samantala, nagtapos ang araw ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng pagpapatrolya kasama ang Profile Motorcycle Patrollers. Biyernes, unang araw ng Marso, nakibahagi ang ating Game Changer General sa kick-off ceremony ng 2024 National Women's Month na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan Patutunayan na ginanap sa Profile Grandstand, kung saan binigyan diin ni Police Brigadier General Dizon ang patas na oportunidad para sa mga kababaihan at pagkilala sa mga kakayahan nito sa pagpupulis at serbisyo publiko. Pinangunahan naman ni Police Brigadier General Dizon ang opening ceremony ng Basic Tactical Drone Seminar na ginanap sa Profile Grandstand sa Regional Headquarters. Kasunod nito, ang pagkikibahagi ng ating Game Changer General bilang panauhing pandangal sa pagtatapos ng 15-day Human Resource Management Staff Course na isinagawa sa Profile Multipurpose Building. Sa araw din na ito ay binigyang oras ni Police Brigadier General Dizon ang pagbisita ni Ms. Hilda Silveria Juan, Branch Head ng Amslay Legazpi, kasama si Ms. Nanette Nunez. Ito ay hindi lamang tungkol sa financial obligations, kundi pati na rin sa mga benepisyong maaaring ipagkaloob ng institusyon sa ating mga kapulisan. Samantala, para sa maayos na ugnayan ng Profile sa iba't ibang ahensya ay minabuti ng ating Game Changer General na magsagawa ng courtesy call kay Director Cynthia L. Perdiz, Regional Director ng Philippine Statistic Authority, at Director Romel R. Serrano, Regional Director ng Department of Science and Technology sa mga tanggapan nito sa Regional Center Site Tarawis, Legazpi City, Albay. Hindi rin pinalagpas ni Police Brigadier General Dizon na makadaupang palad si Honorable Christian D. Lim, Vice Mayor ng Irusin, Probinsya ng Sorsogon, sa pagbisita nito sa kanyang opisina sa Regional Headquarters. Pagkatapos nito ay nagsagawa ng motorcycle patrol ang ating Game Changer General kasama ang Profile Motorcycle Patrollers sa lungsod ng Legazpi at munisipalidad ng Daraga sa Albay. Sabado, ika-2 ng Marso, maaga pa lang ay nag-ikot na si Police Brigadier General Dizon kasama ang Casero Cops Bike Patrollers. Nagsagawa naman sa araw na ito ng on-the-spot inspection and correction si Police Brigadier General Dizon sa mga municipal police stations ng Goa, San Jose, Sangay at Tinambak sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan namigay din siya ng mga handheld radios para magamit ng mga ito sa araw-araw na ginagawang operasyon. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa Legazpi at Daraga sa Albay kasama ang mga Profile Motorcycle Patrollers. Narito naman ang mga figura sa mga naisagawang operasyon ng ating kapulisan sa buong linggo mula ika-25 ng Pebrero hanggang ika-2 ng Marso taong kasalukuyan. Halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Pulis sa Rehiyong 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 43 suspects mula sa 41 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office na nagtala ng mahigit 700,000 piso. Sinunda ng Masbate Police Provincial Office na may mahigit 500,000 piso at Sorsogon Police Provincial Office na may mahigit 400,000 piso. Sa kampanya kontra illegal gambling, inarasto ang 37 suspects mula sa ginawa na 11 operasyon sa Kabitulan.
25 operasyon naman ang naisagawa sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto. 6 naman ang nahuli mula sa 4 na operasyon sa kampanya kontra illegal logging. Samantala, umabot sa 73 ang arestadong most wanted person sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang may 3 huli sa mga hakbang kontra insurhensya. 1 naman ang arestado sa kampanya kontra criminal gang. Magmasid at makibalita sa mga programa ng inyong Kasurug Cops. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable Kasurug Cops.